107.9 DWOK-FM, ang Bigwas Station sa Palawan. Turn up the bass! Facebook X. Puerto Princesa. Good morning Palawan. Ito ang Facebook Expose. Oras natin mga kaibigan, alas 10:13 na ng umaga. Ang oras na yan ay hatid Curemeds Pharmacy, ang parmasyang maasahan ng bayan. Ang Curemeds Pharmacy ay matatagpuan sa National Highway, harap ng Barangay Hall ng Barangay Siksikan. Curemeds Pharmacy, malusog ng kabuha. Ito ang Facebook Expose. Siyempre kayo nakikinig sa DWOK 107.9, ang Bigwas Station ng Palawan. Ako ang DJ na lovable sa inyong mga radyo, DJ Heartboy. Ang lahat ngayong araw ng Huwebes, sa buwan ng Pebrero 9, 2017. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga naglalakihang isyo at usaping tiyatalakay sa Facebook. Ako ay inyong makasama sa loob ng isang oras, mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ang inyong lingkod, DJ Heartboy. Binabati natin ang aking makasamahan dito sa station, sa aming hepe at manager na si Sir Tommy Abili, sa aming technician na gwapo na bising-busy, dinaig pa si Enchong D, Mr. Ian Bulaon. Pag nakatalikod ay Enchong D, huwag ka nang humarap. Siyempre, mabiyabata rin natin ang ating mga kasamahan dito. Si Roel Alabi, na bising-busy sa pagpe-Facebook. Nag-check ng kanyang mga posted. Naghahanap ng kung anong mga pinagagawa. Bahala ka dyan. At syempre, mabiyabata rin natin si Aaron na laging masaya. Ayan, laging happy lang. Sabi nga ni Riza May Disa. Yan. Niniwala siya kasabihan ni Raisa May eh. Ang sabi, happy lang, bawal ang sad. Bawal ang sad, happy lang. At syempre si Loverboy. Hindi ko alam kung nasaan. At syempre pa sa katatapos lang na programa na puno ng mga kaalaman. Na bising-bising sa kanya pagliligpit ang kanyang mga pinagkukunan ng source, inilalagay na sa miwagang baul. So, Sir Ferdinand Cuario. Ako ang DJ na lovable sa inyong mga radyo, DJ Heartboy. Dito sa DWOK 107.9, ang Bigwas Station ng Palawan. Ngayon ay 10:23 na ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pilandok Transport. Safe and on time para sa biyayeng sigurado, mag-Pilandok Transport where your safety is the main priority. Ayan sa mga nanonood sa live streaming sa Facebook. Ayan, ayan. Good morning po sa lahat. At syempre pa, good morning sa ating mga friendship dyan sa Malbar Street. Ayan. Kay Coco, Maricar, Nikki, Duday, Gina, Atipeng, Shasha, Reyna, Aningge, Marlisa Mendoza, at kay Richel. At maaari nyo kami sundan sa ating official fan page, DWOK 107.9 Palawan, ang Bigwas Station. At pwede na sa aking personal fan page. Di ba, bongga? DJ Heartboy po. Ayan, siyempre, ay abiyabata rin natin si Ronalyn Malubay Bisales at saka si Pai Honey. Ay, abiyabata natin si Roel Valencia Alabi. Nag-comment, nanonood ako. Ha 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 ha. Alam ko, ang totoo maganda ako sa screen.
Ayan, good morning, good morning, good morning. At syempre pa, bago tayo magtungo sa ating hugot, 1-1 sa ating hugot pa more. Ayan, pasadaan mo natin mga programa na inyong tinututukan at kinaabangan sa DWOK 107.9. Ang Bigwas Station ng Palawan. Simula umaga, bubulabugin na tayo ng bulabugan sa umaga. With Sir Tommy Abili. At syempre, ang kada Palawan, kasama niya si Ruel Valencia Alabi. Syempre, Bigwas Palawan, si Ruel Valencia Alabi pa rin yan. Susundan niya ang trabaho, negosyo at iba pa ni Ferdinand Quaria. At syempre, sa inyong lingkod, ang Facebook Expose. Susunod na dyan ang Bigwas Investigative Files. Susunod ang lunch date with DJ Jelly. Tambayan at tugtugan na kinaabangan na nagtatrending na. DJ Roel and DJ Heartway yan. Tandem. Oh, punong-punong ng bulchaka. At syempre pa, bati at musika naman with DJ Ruby. Na keme-keme lang. Puro punong kahugutan at iba pa. Ayan, siyempre pa, susunod yan, Okay FM Nights with DJ Loverboy, aming DJ na hindi naririnig on air. Ayan, biyabati ko rin si Madam Ana na tumiting sa kalendaryo. Ay, wag ko, anong schedule? May schedule ba tayo ngayon? Loaded? Ay, blooming ngayon. Judith na daw! Judith na ba yan? Ayan na, tuwag-tuwag kahapon sa aking binaladra sa sa tambay na tugtugan. Katabi ko siya kahapon at tuwang-tuwa. Tawa ng tawa. Happy lang siya. Mamaya tatawa ulit sa akin yan. At syempre pa, ito na, pasada natin ang Facebook Hugot for More. Mula sa Hugot 1-on-1 sa Facebook. Isa sa pinaka nag-trending ngayon, ha? Oo. Trending na trending talaga ito. Lahat makaka-relate. Lahat danas. Lahat talagang nakaranas nito. Pati yung katabi ko nakaranas nito eh. Ay, kumakaway. Kumakaway. Okay, ito na ang ating Hugot 1-on-1. Excited na ba kayo? Kasi ako, excited na. Kung hindi ka excited, bahala kayo. Ako excited. Ito na ang sabi. Alam mo yung masakit? Yung akala mo talaga lalaki siya? Girl, lalo palay. Oh my gosh. May talang wake up sa bag. Oh, yung ganun eh. Okay, sabi ni Jens Kapitan Kiap. Okay, sabi niya, oo nga, grabe kahit crush ko lang siya, kaya pala hindi niya ako piyapansin. Boy, din nahanap niya, hindi kami talo, yun pala dahilan. Ha 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 ha. Ayan, sabi naman, in Pout Flores, lalaki din pala hanap niya, haha, same kayo ng taste, be. Crying, and, ano ito? Hindi ko lang yung small, may matikal na ito eh. Ang sabi ni Era Flores Hiwi, alam mo yung masakit yung kahit tunay pa siyang lalaki, hindi ka niya gusto dahil di ka gusto! Di ka gusto! Magising ka na. Sabi ni Lee Sumin, hindi ako bakla. Pero bakit nagkagusto ako sa babae tapos nagka-crush ako sa lalaki? Ay, may sagot dyan si DJ Ruel mamaya. May mga ganon, hindi raw siya bakla pero bakit nagkagusto siya sa babae tapos nagka-crush din siya sa lalaki. Okay, ang sabi pa dito ni Kayla Marie Claro, okay lang, remember love knows no gender naman eh. Wow, ito na ba yung sasabing love doesn't gender? Ang sabi ni Luis Go, ano masama doon? Ha. Naman, okay, sabi naman ni Joella de la Peña, what the? This feeling, truth, is love. Okay, ang sabi naman ni Sheila Jean Balubar Malbar, Hobels, kasi naman sayang. Ay. Sabi naman ni Nina Magpantay, Janina Anova, Haller, Baklushi. Sabi ni Gino Anova nang sumagot, lalaki ako, huy. Paano mo sigurado? Huy!
Sa video na rin Valerio Libs Lisby. Any problems? Ha 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 ha. At sabi ni Shera Tienza, si Crush mas babae pa pala sa akin. Hayop. Mas makibot pa sa yun eh. Ang totoo. Ang sabi ni Anne Margaret Mercado, Chena Bingel, hahaha, nabasa ko lang. Ay, masabi lang. Okay, sabi naman ni si Rosel Mapaye, yun outs. Okay. Ayan nga ang mga napapalob sa ating hugot, one-on-one sa hugot, sa Facebook hugot pa more. Ating matindi, mabigat, at pinag-uusapang issue sa Facebook issue of the day. Dito lang yan sa Facebook Expose. Kasama ang inyong lovable na DJ Heartboy sa DWOK 107.9 ang Bigwas Station ng Palawan. At happy listening pa rin. Sa lahat ng mga nakikinig dyan, nag-aantabay sa pamilyang panglungsod, yung market and old market, ayan, happy listening. At syempre, pabiyabata rin natin si Roel Alabian, no daw si live streaming. At syempre, pabiyabata rin natin lahat ng mga ready na magluto ng kanilang mga pananghalian. Ang iba'y namamalengke, ang iba'y naghahanda ng pananghalian sa kanilang mga tahanan. Siyempre, kasama niyo pa rin sa radyo, DJ Heartboy, sa DWOK 17.9, ang Bigwas Station ng Palawan. At ngayon nga, eto na yon. Ating pag-uusapan ngayong umaga. Matindi, mabigat, sobrang pinakamalaking issue na pinag-usapan, na pinagkaguluhan, na maraming nagtaas ng kilay, na maraming nagbigay na reaksyon sa Facebook. Ito ay posted ng isang kilalang tabloid. Ito na nga, napapalob sa ating Facebook issue of the day. Ang ating issue of the day, posted ng isang kilalang tabloid, Mayor Locelo Bayron, na nanatili pa ring alkalde ng lungsod ng Puerto Princesa. Ano yun? Parang wang-wang lang. Okay, ito na sabi, nanatili pa ring mayor ng lungsod ng Puerto Princesa, si Mayor Locelo Bayron. Ito'y matapos na bigong may bigay ng DILG ng lungsod sa alkalde ang dismissal order laban kay Bayron. Ayon kay Mr. Ray Maranan, ang DILG ng lungsod, na siya nakatalaga na magbigay ng dismissal order sa alkalde, aniya, maging siya ay wala pang natatanggap na anumang kautusan mula sa ombudsman kaugnay sa naturang dismissal ni Bayron. Kasabay nito ang pangakong agad na ipapaalam sa publiko kung sakaling matanggap nito ng DILG ng lungsod. At sabi ba, bagya namang nagkatensyon ang bisinidad ng Puerto Princesa City kahapon. Ito ay matapos na magparikada ang mga taga-suporta ni Mayor Locelo Bayron sa harap mismo ng City Hall, kung saan dala ng mga ito ang placard na may nakasulat, "Boto namin, huwag sayangin, Bayron pa rin." Kung saan na magpapakita umano ito ng kanilang kusang loob ng pagsuporta sa naturang alkalde dahil sa paniniwalang isa lamang panggugulo sa kanyang pamumuno ang kasong isinampa na kinatigan ng ombudsman. At sabi pa nga, ayon naman kay City Information Officer Richard Ligad, wala silang kinalaman sa naturang kilos protestang ito ng mga taga-suporta ni Mayor Bayron. Maging sa impormasyong pagdating ng ombudsman sa City Hall ay hindi rin umano nila alam. Okay. Sobrang
may biglang pumapasok na ganun. Sabi pa, nag-ugat ang naturang tensyon dahil sa isang anunsyo na kahapon, umano ay patanggap ng ombudsman sa pamamagitan ng DILG ang dismissal order kay Mayor Byron. Bagay na nais manong tutulan ng mga taga-suporta nito. Dahil sa pangyayaring ito sa City Hall, ilang mga individual naman ang nagsasabing muling nabubuhay ang sigalot sa politika sa pagitan ng labanan ni Mayor Lucelo Byron at dating Mayor Edward Hagidor. Base kasi sa isang mapagkatiwalaang source, nasa Court of Appeal ngayon ang naturang usapin kung saan nag-unan ang dalawang kampo kung sino ang kakatigan ng ombudsman sa TRO na papabor kay Byron o ang dismissal order na maglalagay kay Vice Mayor Luis Marcaida sa pinakamataas na pwesto sa lungsod. At ngayon, bibigyan natin mainit daw. Bibigyan natin ng pansin ang mga komento ng ating mga commentator sa Facebook. At sabi nga ni Allen Bunag, kusang loob ang pagsuporta, atin doon sa paligid ng City Hall. Sayang nga at di ko nakuna ng picture. Yan ba ang kusang loob? Sabi ni Ike Ed, haha, dami ko tawa dyan. Pati mga apo pinapapunta para lang mag-attendance tapos awidin agad. Sabi na ni Pula Bungkag Kusilap, sana pinicturean mo po para maniwala sila. Sabi naman ni Allen Bunag, natakot din kasi ako, baka may makita na kinukunan ko sila, kinuyog pa ako. Sabi naman ni Kalikasan, haha, nagsinungaling na naman yung mga ganit. At sabi ni Roldan Navilla, galawang breezy, malaki bayad yan ng mga pops. Sabi ni Hazard Renz, kusang loob, kaya pala may naghahakot na green bus kanina, kapon. Ayan, at sabi pa, puro hakot na lang ba? Ang sabi ni Jill Pai. Ang sabi ni Rigo Cabion, natakot sa sariling multo. At sabi niya, Bat Calejo, walang forever. Yun eh, walang forever. At sabi naman ni Gerald Dalumpines, through FB na lang ipadala ang dismissal order. At digital na kasi. Socialized na tayo eh. Okay, sabi ni Bitcha, magkano bigayan dyan? Ha 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 ha. Sabi ni JD Lana de la Cruz, tahol lang. Tahol lang. At sabi naman ni Ame Mansera Arangorin, aba mas magaling pa yung mga taong nagbirikada dyan sa City Hall. Kayo na lang ang umupo sa Ombudsman at Supreme Court. Nakakasagabal kayo sa City Hall. Magsipag-uwi na kayo. Asikasunin niyo ang pang-araw-araw na hanap buhay nyo. Huwag ninyo iasa sa politiko. Okay lang yan. Paglaban mo. Push mo yan. At yun nga ang ating pinaka-malaki, mabigat at matinding pinag-uusapan sa social media sa Facebook. Kahapon niya nangyari. At konektado pa rin, konektado pa rin sa ating issue. Okay. Okay. Ito pa rin ang ating pinag-uusapan. Dismissal order laban kay Mayor Byron. Ihain sa alkalde anumang oras. Mga taga-suporta ng alkalde na pasok sa City Hall bilang suporta kay Byron. Sabi nga dito, maaga pa lamang ay dumagsana ang daang mga supporter ni Puerto Princesa City Mayor Lucelo Byron upang ipakita kanilang suporta sa alkalde na pawang nagmula pa sa iba't ibang barangay ng lungsod.
Kahapon, naihain ng DILG ang dismissal order ng Ombudsman laban sa alkalde upang sibakin ito ng tuluyan sa pwesto. Dahil sa kasong serious dishonesty and simple misconduct. Ayan, makikita natin sa mga picture na napakarami nilang mga dala-dalang mga plaque. Suporta kay Mayor Byron. Sabi naman ni Rosel Ventorillo Hernandez, serious dishonesty and simple misconduct. Magnanakaw kasi ang mayor nyo, di yan gawa-gawa, manapat na yan sa korte. Tapos sisihin si Hagidorn, haha, tawa na lang kami. Ang sabi naman ni Sitno Farim JMD, napakalit lang naman na kaso dismissal order, hindi naman siya nagnakaw ng kaban ng bayan. Mas nakakahiya yung kakasuhan ka ng Flander, hindi man totoo o hindi pagnanakaw pa rin ang pinakamasakit pakinggan. Dagdag pa ni Sitnom Farim JMD, hoy, marunong ka bang magbasa? Dismissal order nga, di ba walang sinabing nagnakaw? Tawa ka na lang talaga, te. Kasi nga, mas nakakaya kayo. Pera-pera kasi ang mga Hagidorn eh. Si Byron hindi marunong magnakaw. Kaya gusto palitan ng mga Hagidorn para makakurakot naman. Magbasa din pag may time. At reply naman ni Bin Oray Daong III, pera-pera big word ating yung pera-pera big word ating yung election. Sino ba mas maraming nilabas na pera? 300 Hagidorn tapos 1,000 Byron. Yun ba yun? Nako ating, basura noon sa basura ngayon, droga noon sa droga ngayon, turista noon sa turista ngayon. Ating naman, kinain ka na rin atin ng sistema ating. Ang sabi naman ni Rosel Ventorillo Hernandez, haha, kinain ng sistema kaya pala araw-araw bibigyan sila ng 1,500 o 1,500 sa tao para butuin sila. Pati nga sa eleksyon, namimigay pa. Harap-harapan na nadaya pa. Haha, wala akong panahon makipagtali, te. Tanggapin nyo na lang na bababaan na yung mayor ninyo kasi nga sinungaling siya. At sabi naman ni Sharon Mortel Martos, haha, 300 labas sa 1,500 nga eh. Ang pepep talaga ni Lola. Tapos sabihin pera-pera. Ayan. Ang sabi naman ni Rosel Ventorillo Hernandez, hahateng si Hagidorn po tumagalan sa posisyon bilang mayor kasi di napatuloy sa korte yung pinagsasabi ng naninira sa kanya. Si mayor nyo ba? 9 months pa lang tanggal na, ginalingan, dapat tularan. Ha 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 ha. Sagot naman ni Sitno Farim JMD, saan kukuha ng malaking pera si Byron? Hindi niya nga napagtanggol ang sarili niya? Wala, ay dahil wala siyang pera katulad ng mayor mo na tapatan ng pera ang kailangan. Kung mapera si Byron, di dapat tinapalan niya rin ng pera ang ombudsman na halata naman na kailangan may pangpadulas. Mas nakakaya amo nyo. Flander milyon-milyon halaga na wala. Dagdag panisit no Farim JMD, tanggapin nyo na lang ba kasi na hindi habang buhay sila ang nasa posisyon gahaman kasi. At reply niya pa ulit ni Sit no Farim JMD, asan ba ang totoo? 1,000 o 1,500? Wow, grabe ha, super yaman, no Byron, ha 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 ha. Sabi na Rosel Ventorillo Hernandez, ang sagot niya naman, haha, galit ka na niyan. Walang binayaran si Hagidorn sa ombudsman. Kinasuhan niya ang mayor nyo sa ombudsman at napatunay na sinungaling yung mayor nyo. Oo. Ayan, matinding conversation to. Sabi naman ni Rose Briscia, di ba binasura ng ombudsman kaso kay Hagidorn? Means di totoo yung kinasa sa kanya. Haha, palibasa mawala na ang big kiss kaya kayo putak ng putak. Ang sabi ng Rosel Ventorillo Hernandez, oo nga, hagahaman nga, mayor ninyo kaya matatanggal na. Ang sabi naman ni Sit no Farim JMD, haha, excuse po, dismissal order, hindi Flander. Sabi na Rosel Ventorillo Hernandez, haha, sa tagal-tagal po ni Hagidorn, wala ni isang napatunayan, samantalang si mayor ninyo, saglit pa lang napatunayan agad. Sabi naman, dagdag
Dagdag pa ni Rosel Venturillo Hernandez, well, hindi naman natagal si Hagidorn dahil sa kasong plunder. Natalo siya kasi dinaya siya. Sabi ni Rosel Venturillo Hernandez ulit, dagdag pa niya, mas okay pang matalo kaysa madismiss dahil sa kasinungalingan. Sahod nga ng mga empleyado nila na di-delay. O saan napupunta ang pera, ba't pati sweldo delay na. Ang sabi naman ni Sweet Farim JMD, may daya bang sa 80% kay Byron, 40% lang sa inyo? Lupit ng machine, yote, nyahaha. At dagdag niya pa ni Sweet Farim JMD, talunan kasi kayo, tanggapin nyo na lang. Ang sabi naman ni Sweet Farim JMD, dagdag niya pa, halata naman kasi ni plano lahat, sino kaya magulang na ikakaila ang anak? Kaya nga humiwalay si Byron kay Hagidorn dahil di niya kayang sikmurain gawain ng amo nyo. Sabi naman ni Rosel Venturillo Hernandez, hahateng, nababalutan na namimigay pa ng pera ng pasimple para lang butuin si Byron. Ang sabi naman ni Luigi Baloyot, ewan sa inyong dalawa kung ako sa inyo magkita kayo at magsuntukan para tapos agad mga sisi. May suntukan, boxing na to. Sabi man ni Rosel Venturillo Hernandez, siya di ba tinanggin niya na anak niya? Tatanga-tanga kasi di na lang sabihin, hindi ba't mas nagmumukha kayong talunan kasi yung mayor nyo matatanggal na. Sabi, adagdag pa ni Rosel Venturillo Hernandez, kamusta pala yung mga tao sa City Hall? Naharang niyo ba ang naghahati ng dismissal order? Hindi na ba siya matatanggal? Sabi ni Sweet Farim JMD, ayun, syempre walang dumating kasi hindi naman kailangan pa. At sabi ni Rosel Venturillo Hernandez, nagbigay na raw ng bawing salaysay ang testigo. Hindi naman daw yung tao ni Douglas, kawawa naman yung mayor nyo. Wala na talaga siya magagawa para di siya matanggal. Sagot naman ni Senior JMD, okay nga sana dumating man dismissal order, di pa din makakaupo mayor nyo. At dagdag pa ni Senior Farim JMD, kasi nga tinakot kahit naman sino pamilya na ang nakalagay sa alanganin, talagang aatras. Sabi naman ni Rosel Venturillo Hernandez, okay lang at least naalis na din niya ang mayor nyo. Naghihirap lang ang Puerto Princesa sa ginagawa nila. Okay, napakatinding usapin ang babato na conversation ang dalawa nating commentators patungkol kay Byron at kay Mayor Hagidorn. Ang sabi pa ni Rosel Venturillo Hernandez, hindi naman tinakot, umamin lang sila na iniba ng pulis yung statement na sinabi nila porket matatanggal na sa pwesto, gagawa na naman ng kababalaghan. At ang sabi naman sa set niyo, Farim JMD, nakakawa na ka naman, natapan ka ng maling sistema ng announcer mo. Sabi ni Rosel Venturillo Hernandez, talaga, mas kinaya ka na nga ng sistema nahawa ka na din sa mayor mo. Aba? At sabi naman Jessica Moreno, tama na yung mga ate, kahit sino pa ang nakaupo sa pwesto, may pagbabago ba? Wala naman tayong magagawa. Di natin alam kung sino ang tunay na may mali sa kanilang dalawa. Both of them, naghuhugas kamay. God bless na lang sa Puerto Princesa City. At iyan nga ang ating mga komento ng mga commentator sa Facebook. At sabi naman ni Norbert Paalan, Byron pa rin po ang mayor namin, taon-taon nakatanggap na ang city government ng Cebu Local Good Governance. Sa Tagalog po, para sa mga bobo na sinasabihan nila na si Byron ay magnanakaw, hindi po totoo yan. Ang katotohanan ay maayos na pamamahala sa kabanyaman ng city na gamit ng maayos ayon sa COA. Noon ba nakatanggap din ang city government ng ganyan? Kung Flanders case mayroon sa ombudsman, yun lang mas masaklap yung kay Hagidorn. Okay, sabi ni Jose Montero Mandoma, may tanong lang ako, bakit wala na mga event dito? Wala na rin turismo. Daanan na lang ba talaga yung puerto papuntang El Nido, San Vicente at Port Barton? Driver, asawa ko dating umuwi siya ng 800 kada araw dahil lagi may guest. Pero itong mga nakarang taon, hanggang ngayon 300 na lang inuuwi. Kahit mga ibang driver ganun din dahil wala na kasing guest at humina na talaga turismo dito. Nakikita naman actual, di ba? Ano ba na nangyayari? Sa medyo si Montero Maduma, pinagtataka ko lang, expected dapat kasama yung Palawan sa tour ng Miss You. Bakit wala talaga yung Palawan? Dati-dati lagi yung UR kasama sa mga pageant, lalo na sa swimsuit attire. Anyari,
Anyari na ba dito? Ang sabi naman Ezekiel Calampiano de Loria III, haha, plunder, haha, hindi kurakot ang mayor nyo. Anyari na sa puerto, ba't mukha ng basura, ha? BTW not a fan of any party. Just asking ba't ganito na lang itsura ng puerto compare sa past administration. Kasi seriously, ang alam ko lang na ginawa ng administrasyon ngayon ng puerto is ipaayos at pasira at ipaayos ulit ang mga kalsada. Okay. Ayan na ating last one sa dami-dami ng mga komento ng ating mga commentators sa Facebook. Sobrang nagbabatuhan na kanilang mga opinion at koro-koro sa ating kasalukuyang issue sa Palawan na sadyang pinag-uusapan sa social media. Ito nga ay sa Facebook. Sabi ni Rhea Salvador Igot, kahit magpatayad po kayo sa issue nila in the end, hindi naman po nila kayo kakamayan o pasasalamatan man lang dahil pinagtanggol nyo sila dito, diba? Huwag nyo po madagdagan yung mga wrinkles inyo. Besides, everything happens for a reason. Ayun nga. At sobra talagang napakaraming mga komento ang aking nababasa. At yun talaga ang last na talaga. Masyadong mahabay pero yung oras natin. Okay. Sabi ni Eliza Landero, Diyos labang ang may alam sa lahat at siya na lang ang bahalang maningil kung sino man ang may utang. Lahat man tayo mga kapatid ay may mata at puso, ngunit ang ginagawa ng ating kapatid ay minsan hindi natin naramdaman at nakikita, kaya ipasa Diyos na lang natin ang lahat. At last one talaga to, totoo na to, in real talk. Sabi ni Rey Salvador Igot, sa mga makapag-comment ng bobo o tanga dyan, sana po next election tumakbo rin po kayong mayor or kahit barangay kagawad man lang po. Patunayan muna sa mga sarili nyo kung gaano kayo katalino. At ito nga ang pinaka matindi, mabigat at pinag-uusapang issue sa social media, sa Facebook. Ito pa rin ang programang Facebook Expose. Sobrang hindi ako makahinga sa mga aking nabasa between Mayor Byron and Mayor ex-Mayor Hagedor. Okay. Kayo nakinig pa rin sa DWOK 107.9 ang Bigwas Station ng Palawan. Kasama inyong lovable na DJ Heartboy. At bago tayo magtapos, ayan, papasadaan ko muna ang mga programa ng Bigwas Station sa DWOK 107.9. Siyempre, Monday to Friday, mapapakinggan ang Bulabugan sa umaga with our station manager, Tommy Abili. At siyempre, Arangkada Palawan at sunod dyan, sa pangunguna yan ng ating kasama si Ruel Valencia Alabi. At Trabaho, Negosyo at iba pa, ayan naman ay programa ni Sir Aquario. Siyempre, sunod dyan ang inyong lingkod sa ating programa ngayon, Facebook Expose. After nito ay mapapakinggan ang Bigwas sa sunod dyan ang lunch date with DJ Jelly. Kaya abangan nyo po yan at tambay na tugtugan with DJ Ruel and DJ Heartboy. At syempre susundan nyo ng bati at musika ni DJ Ruby. Okay FM Nights with DJ Loverboy. Ang lahat ng yan mga kabigwas, mga kaibigang mga kasama dito sa DWOK 17.9 ang Bigwas Station ng Palawan. At syempre pa, binabati natin ang mga kaibigan natin dyan sa Malbar, ay mga friendship natin dyan, si Coco, si Maricar, si Nikki, Duday, Gina, at Iping, Shasha, Rina, Aning, G, Marlisa Mendoza, Richel. Ating mga official fan page siya para like at mag-iwan kayo ng mga komento, suggestion at reaction. DJ Heartboy, search nyo lang po yan. DWOK 17.9 ang Bigwas Station. Siyempre, ang programang Tambayan Tugtugan, kasama rin dyan ang trabaho, negosyo at iba pa. Sa muli, tayo nakasama at marami tayong napag-usapan ngayon sa Facebook Expose. Ngayong buwan ng Pebrero, araw ng Huwebes,
sa taong 2017. Ako pa rin yung nakasama, J. Heartboy. Bukas ay magkasama-sama tayo ulit sa programang Facebook Expose at kaabangan natin ang mga nangyayari sa mundo ng social media through Facebook. Kaya abangan natin ang mga Facebook issue of the day at Facebook Hugot pa more. Dito lang yan sa Facebook Expose. Sa muli, ako si DJ Heartboy na nagsasabing, happy ka, happy ako, happy tayong lahat. Happy, happy lang. Mula dito sa DWOK 107.9, ang Bigwas Station ng Palawan. Bye-bye, and God bless all of you. 107.9 DWOK FM, ang Bigwas Station sa Palawan.